sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng tensyon, isang yabag ng mga paa ang biglang sumambulat sa katahimikan, si Bai Shaoxi yun, may ngiting abot langit at mga mata na kumikislap sa tuwa, bitbit niya ang isang maliit na gourd. Senior brother, sigaw niya habang tinatakbo ang kinaroroonan ni Hong Chenny, huminto siya sa harap nito, habol hininga pero hindi maikukubli ang pananabik. Si Master ang nag-utos kay Mausi na dalhin ito sa'yo, brother, aniya, sabay abot ng gourd. Dapat mo itong tikman, sobrang sarap. Sa sandaling ito, nagngit-ngit ang ngipin ni Hong Chenny at humahagikik ng malamig, sa isip niya, halos mawala na ako ng kontrol kanina, wala akong masisisi kundi ang sarili ko, masyado akong mahina, nakadapa sa ilalim ng salbaheng Ye Junlin, at ang ninuno ng Zhou clan ay isang pseudo-immortal, wala akong laban sa kanya ngayon. Pagkatapos, yumuko ng bahagya ang family master ng Zhou family bilang paggalang kay Hong Chenny, kaya pala, ang Red Fairy, ibig kong sabihin, si Red Young Master pala ay isang lalaki, paumanhin. Mainip na kinuha ni Hong Chenny ang gourd at tumalikod, samantala, nagningning ang mga mata ni Bai Shaoxi sa tuwa habang umingiti, gusto rin ni Mausi na subukan ulit, tinanggal niya ang takip ng gourd at masayang uminom, na ikinagulat ng mga nasa likuran niya. Wow, anong meron sa batang yun, pwede bang ito ang twisted hubby ng white-haired demon, ang kakaiba naman. Sa gitna ng tensyon at misteryo, biglang lumitaw ang isang eksenang puno ng kakaibang sigla, si Yu Junlin, na tila nagulantang sa mga pangyayari, ay mahinaong kinuha ang sombrero ni Bai Shaoxi, sa kanyang tinig ay naroon ang pag-aalala. Ngunit may halong lamang, Little Shi, mag-ingat ka, huwag mong iwan ang sombrero mo, baka magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan kay Master. Ngunit si Bai Shaoxi, sa kanyang masayahing disposisyon, ay tila walang pakialam, sa halip, napabuntong hininga siya at buong kasiyahan na sinabi, ang sarap talaga. Masiglang ay nalalayan ni Ye Junlin si Bai Shaoxi, tila may banayad na aura ng pagkaalaga sa kanyang bawat kilos, halika, Little Shi, samahan mo ako sa almusal roon, aniya, puno ng sigla sa bawat salita. Ang pagsunod ni Bai Shaoxi ay parang likas na ugali, bahagyang yumuko siya habang magalang na tumugon, opo, Master. Samantala, si Zhou Chenny ay namumuo ang galit sa kanyang mukha, ang mga mata ay umaapoy sa hindi maipaliwanag na pagkadismaya, sa halos kagyat na tono, nagbigay siya ng utos na tila wala siyang pakialam sa iba pang naroroon, dalhin dito ang mga babae para sa young master, sa loob ng ilang sandali lamang. Hindi niya alam na pinagmamasdan siya ni Hong Chenny mula sa gilid, ramdam niya ang masamang enerhiya, habang nagngangalit siya sa galit kay Ye Junlin. Ye Junlin, sumakay pa ng kunting para lang higitan ng Zhou clan ko, tapos pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat na parang basura. At yang hinayupak mong alagad na bakla, hindi ko palalampasin to, sisiguraduhin kung nakikita mong wala kang magawa habang hinihiwa-hiwa ko siya at ginagawang abo ang buong profound heaven sect. Sa sandaling yon, sa gilid ng daan, tahimik na nakamasid ang isang lalaking balot ng misteryo, ang kanyang suot na sombrero ay maingat na tumatakip sa kanyang mukha. Animoy pilit na ikinukubli ang pagkakakilanlan niya, nang mapadaan ito kay Hong Chenny. Agad niyang napansin ang presensya ng lalaki, ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila ay tila puno ng tensyon, habang ang masidhing negatibong enerhiya ng lalaki ay damaloy sa paligid na parang lason. Napatigil si Hong Chenny, saglit na tiningnan ng lalaki, at ang gilid ng kanyang mga labi ay nagpakawala ng mapanuksong ngiti, sa loob-loob niya, naglaro ang isang mapaglarong pag-iisip. Hehe, mukhang may nakakawili akong panoorin mamaya. Samantala, biglang sumigaw si Shu Tianyi at pinukpok ang mesa at galit na umupo. Bakit wala pa rin ang mga babae na gusto ko? Dalawang alalay ang nagmamadaling nagsabi sa gilid, paumanhin, young Master Zhu. Nang marinig yun, galit na sumigaw si Zhu Tianyi, walang silbing mga basura, ang lakas ng loob niyong paghintayin ako. Sa sandaling yun, sa likod, ang lalaking may sombrero ay biglang sumugod sa kanya, gamit ang kanyang espada. Nang makita yon, natigilan si Zhu Tianyi at napasigaw, sino ka? Inaktiba ang kanyang protective shield at itinulak pabalik ang lalaki, tumalon ito pabalik sa lupa, hawak ang espada, at nagulat, ang lakas ng secret treasure ng batang to, sayang, nasayang ang pagkakataon. Galit na galit si Zhu Tianyi, namumula ang mukha, habang itinuro siya at sumigaw. May bayag ka, naglakas loob kang ambusin ako sa teritoryo ng Zhou family. Pagkatapos, sumugod ang mga tauhan at sumigaw, may assassin, protektahan ang young master.
Sa sandaling yun, nagngangalit ang lalaking may sombrero, naglalabas ng malakas na spiritual energy, mabilis siyang kumilos, nag-iisip na kailangan niyang kumilos bago dumami ang tao. Basta't mamatay lang yang manyak na yan, kahit hindi na ako muling mabuhay, worth it yan. Sa gitna ng nagbabagang hangin ng labanan, muling inihampas ng mandirigma ang kanyang espada, bamalat sa paligid ang nag-aapoy na enerhiya ng kanyang kakayahan, paghandog ng dugo para sa pagkalipol, kasabay ng marahas niyang sigaw, tumambad ang titig na puno ng puot, Zhu Tianyi, ikaw, Taksil, mamamatay ka. Sa isang iglap, bamalat ang takot kay Zhu Tianyi, halos manginig siya habang itinaas ang mga kamay, puno ng desperasyong sumumpa, halimaw, sinusunog niya ang natitirang lakas ng kanyang buhay, at handang hatakin ako sa kamatayan, bilisan ninyo, pigilan ang baliw na ito. Pagkatapos, mabilis na pinatay ng lalaki ang bawat tauhan ng Zhou clan, at sa gitna ng kaguluhan, nabasag ang protective shield ni Zhu Tianyi, sa isang iglap, naputol ang braso ng young master, sumigaw siya ng malakas. Nasaan ang mga tao? Bilisan niyo, patayin siya. Sa gitna ng tensyon at galit, ang lalaki ay tila isang halimaw na hindi mapigilan, ang kanyang lakas ay nag-aalab. Ngunit may hangganan, sa bawat hampas ng kanyang kapangyarihan, si Zhu Tianyi ay nananatiling matatag, parang pader na hindi matitinag, ang hangin ay puno ng sigaw ng pagkadismaya, habang ang lalaki ay nagngangalit sa galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Putang ina, sigaw niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa paligid, lahat ng atake ko, naharang isa na lang, kaya ko siya. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang lakas, tila isang bagyong sumire sa bawat tauhan ng batang master, ang kanyang tinig ay umalingaw, puno ng galit at determinasyon, lahat ng humaharang sa akin ay mamamatay, ang kanyang mga mata ay nagningning, parang apoy na handang lumamon ng lahat ng nasa harapan niya, sa gitna ng kaguluhan, sumigaw siya, puno ng puot, hoy manyok, papatayin kita ngayon. Sa sandaling yun, si Zhu Tianyi ay walang magawa kundi tumayo, hawak ang kanyang braso na tila may sakit, habang ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa takot at galit. Sino ka ba talaga? Wala naman akong ginawang masama sa'yo, bakit mo ako gustong patayin? Ngunit ang lalaki, puno ng puot, ay tumalo na parang isang hayop na handang sumalakay, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang sumigaw. Sa dami ng kasalanang ginawa mo, sa tingin mo ba kahit 10 buhay ay sapat na para tabyusin ang lahat ng yun, mamatay ka na? Sa kabilang banda, isang alagad ng Zhou clan ang biglang sumigaw, puno ng kaba at pagmamadali. Masamang balita, may isang assassin sa likod ng looban na tangkang patayin si Young Master Zhu, nakikipaglaban na ngayon ang mga tanod ng clan. Ang balitang ito ay parang kidlat na tumama sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan ang mga gwardya ng Zhou clan, ang kanilang mga mukha'y puno ng pagkabigla at takot, isa sa kanila ang sumigaw. Totoo ba to? Dali, puntahan natin. Samantala, nang marinig ang pag-uusap, hinaplos ni Ye Junlin ang kanyang baba, tila malalim ang iniisip, at may bakas ng kuryusidad sa kanyang mga mata, sa isang tinig na puno ng pag-usisa, tanong niya, Little Hong, may napansin ka ba bago pa nangyari ang lahat ng ito? Kumunat ang noo ni Hong Chenny at seryosong sumagot. Guro, nangangapa pa rin po ako. Pagkatapos, tumalikod si Ye Junlin at nagwika, kahit ano pa yan, nababoard na ako, isama mo si Junior Bai mo at manood tayo. Agad na hinayla ni Hong Chenny si Bai Shaoxi habang ito'y umiinom ng alak. Sa kabilang banda, bigla may hamarang sa espada ng lalaki, isang matandang lalaki na may balbas at maliwanag na mga mata ang nakatitig ng may paghamak. Ang kapal ng mukha mong daga, naglakas loob kang maanggulo sa Zhu family ko. Pagkatapos, sinakal niya ang lalaki at pinadapa sa lupa, galit na nagtatanong. Sino ang nag-utos sa'yo? Tumawa ang lalaki, puno ng pangungutya. Sino ang nag-utos? Ha? Ang salbaheng manyak, na yan, hindi mapapatawad ang mga kasalanan niya. Sayang, kung hindi ka nakialam, siguradong napatay ko na siya. Nang marinig yun, mabilis niyang nailingon si Zhu Tianyi, ang mga matay puno ng tanong. Kilala mo ba siya? Itiniklop ni Zhu Tianyi ang mga braso, pawisan ang mukha habang pilit na nagpapaliwanag. Old ancestor, sira ulo yan, hindi ko siya kilala, baka natama ng sipa ng kabayo ang ulo niya, gusto lang niya akong patayin. Narinig ito ng lalaki at biglang sumigaw, puno ng galit at pagkakakilanlan. Hindi mo talaga ako kilala, halika. Pakinggan mo, ang lolo mo, hindi kailanman nagpalit ng pangalan, ako si Li Wuji.
Nang marinig ang pangalang yon, at biglang kumalat ang kaguluhan sa paligid. Li Wuji, si Blade Demon Li Wuji ang pinag-uusapan. Sumingit si Ye Junlin, puno ng pag-usisa, ano nga ba ang lakas nitong Blade Demon na to? Ang lalaking nakadilaw, halos hindi mapigilan ang sarili sa excitement, mabilis na tumugon, hindi matatawaran, ang sword technique niya, matulin, walang kapantay, at sobrang mapanganib, hindi niya sinusunod ang mga patakaran, kung may hindi siya gusto, hindi siya magdadalawang isip, papatayin niya agad. Sumingit naman ang lalaking nakasuot ng asul, halatang may kilabot sa kanyang tinig. Oo, noong una, nilibot niya ang buong Yonjo, hinahamon ng pinakamalalakas, lahat ng nakasagupa niya, ni hindi nakalaban ng maayos, iniwang duguan at wasak, hindi lang mga mandirigma, pati buong rehiyon, nanginginig sa takot tuwing maririnig ang pangalan niya. Napaijek ang isa, hindi makapaniwala sa narinig, sino ang mag-aakala, ang mismong Blade Demon, dumating dito upang patayin ang young master ng Zhou family. Habang nagngangalit ang galit ng pinuno ng Zhou clan, sumabog ang kanyang tinig sa buong bulwagan, punyeta, paano napunta sa kamay ng isang demonyo ang imbitasyon ng Zhou clan? Sa gitna ng tensyon, tumawa ng mapang-asar si Li Wuji, kahit nakaluhod sa lupa, tumahimik ka, ang ingay mo, syempre, ninakaw ko yun, sagot niya ng may halong yabang. Hindi napigilan ni Zhu Tianyi ang kanyang galit, tumayo siya, ang kanyang tinig ay parang kulog na gumulantang sa lahat, hindi kita kilala, bakit mo isusugal ang buhay mo para lang patayin ako? Pinisil ni Li Wuji ang kanyang kamao habang unti-unting lumalabas ang isang mapait na ngiti sa kanyang labi, kasabay nito, sumabog ang kanyang galit, umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi mo talaga ako kilala, ha? Tila kidlat ang kanyang mga mata, matalim at nagbabaga sa matinding hinanakit, ang kapatid ko, namatay siya sa mga kamay mo. Biglang tumigil si Tianyi, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig, isang sandaling katahimikan ang bumalat sa pagitan nila bago niya naiusal ang isang tanong, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Ang junior sister mo, pagkatapos ay naglahad ng kwento si Li Wuji. Si Li Xiaofai, ang junior sister ko, magkasama kaming lumaki, magkatuwang sa bawat yugto ng aming buhay, nang dumating ang panahon ng paglalakbay at pagsasanay, magkasabay naming hinarap ang daigdig, naglakbay sa Eastern Domain, at tinahak ang landas ng cultivation. Noong taong yun, nag-breakthrough siya sa Golden Core at balak niyang pumunta sa Spirit Province, gusto niyang makita ang pinakamagandang bulaklak sa Eastern Domain, pero noong panahong yun, abala ako sa pagsasanay ng sword technique ko kaya hindi ako sumama. Pagkaraan ng ilang buwan, nabasag ang jade pendant na iniwan niya sa akin, alam kong may nangyari sa kanya sa Spirit Province, dali-dali akong pumunta roon at nagtanong-tanong, halos maubos ang yaman ko, nalaman kong nag-away kayo sa Drunken Immortal Tower sa Anyang City, at dinakip siya ng mga tauhan ng Zhou family, mula noon, wala na siya, hindi na siya nakita pa. Alam ng lahat sa Anyang City na manyak ang young master ng Zhou clan, may chismis pa na palihim kang nag-aral ng itim na mahika para sipsipin ang lakas ng buhay nila, kaya maraming babaeng cultivator ang namatay sa kamay mo. At ang junior sister ko, Golden Core cultivator siya, sigurado akong sayo siya napunta. Pagkatapos, buong galit niyang sinuntok ang lupa, tila ang bawat hampas ay sumisigaw ng kanyang pighati. Hindi ko matanggap ang ideya ng mga paghihirap na tiniis niya bago siya tuluyang nawala. Simula noong araw na yon, isinumpa ko sa sarili ko na ipaghihiganti siya, kahit paano ang kapalit. Kaya nag-training ako ng husto, naghanap ng kalaban, hanggang sa maabot ko ang nascent soul realm. Pero sa tuwing hinihintay ko ang tamang oras para umatake, lagi kang napapalibutan ng mga gwardya, kung sumugod ako, tiyak na papalpak. Kaya nagtago ako at naghintay ng tamang pagkakataon. At ang piging na to, ay ang pinakamagandang pagkakataon para patayin kita. Sabi nga nila, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas, kaya sa mismong teritoryo ng Zhou family kita papatayin, dito ka pinakakampante, kaya malaki ang tsansa ko na patayin ka. Pero, ang swerte mo, ang hirap mong patayin, konti na lang sana. Nang marinig lahat yon, nagbulong-bulong si Tianyi, Drunken Immortal Tower, Li Xiaofei, bigla siyang umisi, nilabas ang kanyang dila at sinabi ng walang hiya. Yun pala, naalala ko na yung matigas na babaeng yun, junior sister mo pala siya. Nagpatuloy siya ng masama, maraming babaeng cultivator ang nakasama ko, halos nakalimutan ko na silang lahat, pero may ilan na talagang tumatak sa akin, kahit ilang taon na,
naaalala ko pa rin, at ang junior sister mo, isa siya doon. Naalala ko pa, ang ganda ng katawan niya, sayang lang, ang init ng ulo, parang firecrackers, konting galit, sa isabog, nang marinig yung, lalong sumiklab ang galit ni Li Wuji, namula ang kanyang mga mata niya habang naalala ang boses ng kanyang junior sister, bro, tumigil ka muna sa sword training mo, Tara, samahan mo muna ako, nagpatuloy si Zhu Chenyi, nakalabas ang dila, parang isang bayawak na gutom, pero ang babaeng yun, kapag nasupil mo, mas masarap ang lasa. Pagkatapos, si Zhu Tianyi ay nakatayo na tila hari ng mundo, puno ng kumpiyansa at pagmamayabang, ang kanyang boses ay may bahid ng matinding kasiyahan sa sarili habang paulit-ulit niyang inuulit ang kanyang mapanlinlang na kwento, tila wala siyang pakialam sa kababuyan ng kanyang mga salita. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye, ang kanyang katawan, tunay na kaakit-akit, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ugali, parang pulbera, isang maliit na pag-uudyok lang, sa sabog ng galit. Sa gitna ng kanyang madilim at mapait na pagbabalik-tanaw, muling bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi sa Drunken Immortal Tower, isang gabing lumulutang sa halimuyak ng alak at hilakbot, tinangka kong makipag-usap sa isang babaeng cultivator, ngunit sa malamig at matigas nitong pagtanggi, sumiklab ang kanyang galit, hindi siya nag-atubiling utusan ang kanyang mga tauhan, dukutin ang babae at dalhin ito sa kanyang silid. Noong gabing yun, nagliliyab ang kanyang galit, minura niya ako, nanlaban, hindi natinag, ngunit sa huli, matapos ang lahat ng ginawa ko, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak, nagmamakaawa. Ang tinig niya, isang matamis na himig na bumabalot sa pandinig, ang babaeng yun, isang alab na hindi matinag, ngunit sa aking mga kamay, natutong sumunod, sa huli, hinayaan niyang dalhin ko siya ayon sa aking kagustuhan. Nang marinig ito, si Li Wuji ay nanginig, luhaan, halos hindi makapagsalita, sa pagitan ng mga hikbi, nagmakaawa siya, tama na, itigil mo na, huwag mo nang ipagpatuloy. Pero si Tianyi, tila lalo pang nag-apoy sa pananabik at nagpatuloy sa kwento, 3 araw at 3 gabing pinagdaanan niya ang matinding paghihirap, hanggang sa tuluyan siyang maubusan ng lakas, wala nang malay, isang katawang walang sigla, nainip ako, kaya nang walang pag-aalinlangan, binali ko ang kanyang leeg, isang mahabaging katapusan sa kanyang paghihirap. Pagkatapos, humarap siya kay Li Wuji, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha, bago tumawa ng malakas. Sa sandaling yun, nag-aapoy sa galit si Li Wuji, ang kanyang mga mata nagliliyab na parang nag-aalab na apoy ng paghihiganti, sumabog ang kanyang tinig, puno ng matinding puot, hayop ka, dapat kang patayin ng 1,000 ulit, bakit buhay ka pa? Hindi na nagdalawang isip, si Li Wuji ay sumugod, ang kanyang enerhiya pumaimbulog sa ere, nagngangalit, dumadagundong, sa tindi ng galit, bumulalas siya habang papalapit, papatayin kita, dudurugin kita hanggang sa wala nang matira. Ang matandang ninuno, na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito, ay ngumiti ng malamig, ang kanyang mga mata ay kumislap, puno ng isang di maipaliwanag na kasiyahan, sa isang kisap mata, isang bagsik na atake ang pinakawalan niya. Isang di matakasang puwersa na bumalat kay Li Wuji. Walang kalaban-laban, isang matalim na kirot ang sumabog sa kanyang katawan, dugo ang bumulwak, at sa susunod na saglit siya ay bumagsak. Sa sandaling yun, bumakas ang malamig na titig ng Zhu Clan Master habang bamuka ang kanyang labi sa isang mapanlibak na tinig. Kung tatanungin mo ako, isa ka lang talagang demonyong kultibador, ang paggamit mo sa sarili mong kapatid bilang sisidlan ng kultibasyon ni Tiener ay hindi lang kasuklam-suklam, ito ang nararapat bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan sa buhay na ito. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang patuloy siyang nagsalita, ang bigat ng hatol ay parang humahati sa hangin. At bukod pa roon, walang halaga ang buhay ng kapatid mo, at sa iyong pagkabulag sa katotohanan, nagawa mong ilagay sa peligro ang pag-asa ng pamilya Zhu. At para saan? Para sa isang walang kwentang buhay. Dahil doon, ikaw, Li Wuji, wala kang karapatang mabuhay. Samantala, nangangatog si Wuji sa galit, nakalugmok sa lupa, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Pinipigilan niya ang matinding puot habang tumitindi ang kanyang tinig. Tumahimik ka, ikinukumpara mo ang kapatid ko sa halimaw na yan, wala kang karapatang magsalita. Isa ka ring matandang halimaw, hayop ka. Napakislat si Zhu Chenyi, lumalim ang kanyang ngiti. Kasabay ng bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, mahina ngunit puno ng pangungutya ang kanyang tinig, karangalan ng kapatid mo ang mamatay sa aking mga kamay. At ikaw, isang kinamumuhi ang demonyong kultibador, may mukha ka pang magkalat ng kabaliwan dito.
Isang alip-ores ng Zhou clan ang sumimangot at nagdagdag pa ng panunukso. Li Wuji, dapat kang magpasalamat. Pinahalagahan ng batang Panginoon ang kapatid mo. Sulit na sulit yun. Kahit pamamatay siya. Kaya huwag kang magbato ng kabayaran nang wala sa lugar. Ikaw lang naman ang nawala ng kapatid. Pero ang batang Panginoon namin, nawala ng isang braso. Sa sandaling yun, itinataas ng pinuno ng Zhou clan ang kanyang kamay habang isang tusong ngiti ang sumili sa kanyang labi. Malamig ang tinig niya nang sinabi, kayong lahat, isang sulyap lang, kitang-kita kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa isang sulok, nag-init ang dugo ni Ye Junlin, mahina ngunit matalim ang kanyang bulong, isang taong buong puso't kaluluwa ang naglalayo ng paghihiganti para sa kanyang kapatid, handang isakripisyo ang lahat, tinatatakan bilang isang demonyong mag-uukit, samantalang isang binatang Panginoon mula sa isang kilalang pamilya, na lihim na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, ay patuloy na itinataas bilang isang matuwid na mag-uukit. Anong kabaliwan nito? Biglang nagpakita ang system, pagbati sa pagkakalikha ng isang option mission. Option 1, mag-aasikaso ang host at magtangkang ipagtanggol si Li Wujia at gawing disipulo, pipilitin niyang ipasa ang desisyon sa Zhou family ancestor na tanggalin si Zhou Chenyi ng personal. Pagkatapos ng tagumpay, ang Zhou family ancestor ay magiging labis na nagpapasalamat sa host, reward, isang Supreme Feast Technique at ang Battle Saint Feast. Option 2, pinipiling manahimik ng host sa harap ng malinaw na kawalang katarungan. Reward, 10 low-grade spirit crystals. Nang makita ito, si Ye Junlin ay nagtaas ng gitnang daliri habang inis na nagsabi, wow, 10 low-grade spirit crystals, napakalaking kayamanan. Hindi ko talaga kayang gastusin lahat yan, sobra-sobra, sistema. Pulubi ka na nga, may gana ka pang mandaya. Akala mo ba di ko makikita? Isa lang naman talaga ang option dito, di ba? Pero sa totoo lang, plano ko na talagang makialam. Medyo grabe lang talaga tong kondisyon na to. Gagawin mong kusa ang Zhou family ancestor na patayin si Zhou Tianyi. Tapos ipagpapasalamat pa niya yun sa akin. Anong klaseng kabaliwang plano to, ha? Sa harap mismo ni Li Wuji, mariing itinuro ni Zhou Tianyi ang kanyang espada, puno ng pananalig sa kanyang tagumpay. Li Wuji, tapos na ang lahat. Sa susunod mong buhay, matuto ka na. Sa isang iglap, sumugod siya, ang ngiti sa kanyang labi ay puno ng panunuya, tiyak sa kanyang tagumpay, ngunit, isang matalas na tunog ang pumailan lang sa ere. Sa pagitan nila, biglang sumulpot si Ye Junlin, gamit ang kanyang kamay bilang panangga, isang malakas na tunog ang gumimbal sa paligid ng ang espada ni Zhou Tianyi ay biglang maputol, mistulang walang halaga sa harap ng hindi matinag na depensa ni Ye Junlin. Nagulantang si Zhou Tianyi, nagdilim ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang pangyayari. Anong ibig sabihin nito? Sa gitna ng kaguluhan, nagulat at nagsalita ang lahat. Ano? Pinoprotektahan ng Profound Heaven sect ang demonyong kultibador, isa itong pambabastos sa teritoryo ng Zhou family. Kasabay nito, lumamig ang titig ng Zhou clan master habang madiing sinabi, Venerable Ye. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo hinaharangan si Tiener sa paglipol ng demonyong kultibador na yan? Ngunit si Ye Junlin ay tumindig ng matatag, hindi natinag ang kanyang paninindigan, napagdesisyonan ko nang gawin siyang aking disipulo, sino mang magtangkang saktan siya, mananagot sa akin. Nang marinig ito, isang katahimikan ang bumalat sa paligid, sinundan ng ingay ng pagkagulat ng lahat, isang alip-oras ng Zhou clan ang napasigaw, galit at hindi makapaniwala, ano bang iniisip ng lalaking to? Sobrang kapal ng mukha para magbitaw ng ganitong mga salita, baliw na ba siya? Samantala, hindi makapaniwala si Li Wuji, Senior, bakit mo ako pinoprotektahan? Alam kong ikaw ay isang tanyag na figura sa buong silangang rehiyon, nasa ilalim ng matalim na mata ng lahat. Bakit mo ipagpapalit ang iyong reputasyon, ang iyong dangal, para lamang gawin akong disipulo? Sa kabilang panig, isang malamig at mabagsik na enerhiya ang bumalat sa paligid habang nagpadala ng isang matigas na sound transmission ang matandang ninuno, ang tinig niya ay punong-puno ng babala. Ye Junlin, pag-isipan mong mabuti ang magiging kahihinatnan, kung aalis ka ngayon, maaari kong palampasin ang lahat na tila wala nang nangyari. Ngunit si Ye Junlin, hindi kailanman nagbalak umurong na kapag tindig ng matuwid, matatag na parang isang haligi sa gitna ng bagyo. Sa likuran, nanginginig sa takot si Li Wuji habang nagwika, Senior, mas mabuti pang lumisan ka na agad, labis kong pinahahalagahan ang iyong kabutihan, kung papayagan ng tadhana na magtagpo tayong muli sa susunod na buhay, pagbabayaran ko ito,
kahit pa magpakahirap ako tulad ng isang baka o kabayo. Kasabay nito, mariing nagwika si Hong Chenny, bagaman may bahid ng awa sa aking puso para sa lalaking ito, ang ialay ang sariling buhay para sa isang estranghero ay sukdulang kahangalan. Biglang dumagundong ang tinig ni Ye Junlin sa sound transmission, matalim at puno ng utos, bulalas niya. Xiao Hong, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na at samahan si Master, protektahan mo ang iyong bagong junior brother. Saglit na nanlilisik ang mga mata ni Hong Chenny sa galit, nagngangalit ang isip niya, hayop ka, Ye Junlin, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay sa kahibangan mo. Ngunit sa kabila ng kanyang nag-aalimpuyong damdamin, mabilis siyang tumugo ng walang bakas ng pag-aalinlangan, masusunod, Master. Sa sandaling yun, nagninggas ang galit sa mga mata ng matandang ninuno ng Zhou clan habang inihahanda ang kanyang pag-atake, matatag ang kanyang tinig, puno ng panunumbat at matinding puot. Kayo, magmaster at disipulo, akala niyo ba madaling year-okan ang aking Zhou family? Kasabay ng kanyang sigaw, isang napakabigat na espiritual na presyon ang bumalot sa paligid, parang bagyong dumagundong sa buong kalawakan, napaatras si Hong Chenny, nakikipaglaban upang huminga, habang nagsusumikap na labanan ang di matatawarang puwersang pumipigil sa kanya. Napakalakas, parang huminto na ang daloy ng aking magic power, Diyos ko, napakalaki ng agwat namin, bulong niya, nanginginig ang kanyang tinig sa takot at kawalan ng pag-asa. Samantala, si Bai Shaoxi, na nakatayo sa likod ni Hong Chenny, namumutla habang nanginginig ang kanyang labi. Anong nangyayari? Si Mao Si, ayaw nang uminom. Ngunit si Ye Junlin, tumawa siya, kitang-kita ang labis na pananabik sa kanyang mukha. Tama yan, ganyan nga, sige na. Bilis, atakihin mo ako. Kahit wala pa akong alam sa mission, kailangan ko munang magpa-level up, panalong panalo to, walang talo, walang atrasan. Sa isang iglap, bumalat sa paligid ang isang matinding pag-ihip ng hangin, bumaba mula sa kalangitan na tila nagbabanta ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, nagngangalit ang mga ngipin ni Old Ancestor, pawisan siyang tumingin sa kawalan, ang kanyang boses nanginginig sa paghahayag, sino yun? Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang isip, may virtual immortal talaga, at ang bigat ng kanyang aura, mas matindi pa kaysa sa akin, imposible, siya ba ang nasa likod ni Ye Junlin? Sa sandaling yun, isang malalim at umuugong na tinig ang bumalat sa buong lugar, parang dagandong ng kidlat sa isang tahimik na gabi. Nasaan si Ye Junlin? Ngunit sa ibaba, matatag na nakatayo si Ye Junlin, hindi na tinag ng nakakapang-inig na presensya, sa halip, humugat siya ng lakas mula sa kanyang galit at buong tapang na sumigaw. Sino yang tumatahol na parang aso? Sa isang iglap, lumitaw ang isang misteryosong figura, balot ng nakakasilaw na gintong kapangyarihan, ang kanyang presensya ay parang bagyong dumaan, hindi maaaring baliwalain. Si Old Ancestor, napaatras at agad na tinakpan ang mga mata sa matinding liwanag. Pilit siyang nagpapanatili ng kanyang dignidad habang bumibigkas, sino po kayo, fellow Taoist? Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang isip, kumukulo ang inis, ano ba naman ito? Ako dapat ang bida ngayon, sa wakas, naka-breakthrough na rin ako sa virtual immortal, plano ko pang maghanda ng engranding piging para maging sentro ng atensyon, lahat dapat humanga sa akin. Pero anong nangyari? Bigla na lang sumulpot ang isang mas malakas na eksperto at kinuha ang spotlight ko, nakakainis. Samantala, muling sumigaw si Ye Junlin, suot na ang kanyang shades, mukhang antok na antok ngunit may halong pang-aasar. Naks naman, sino na namang nagpapanggap na bida dyan? Aba, nagpapasikat pa talaga, ha? Sa gitna ng tensyon, unti-unting nagpakita ang lalaki, may kumpiyansang nakakross ang mga kamay sa kanyang likod, sa matatag at malamig na tinig, nagpakilala siya. Ako si Great Sun Juyang mula sa Feathered Immortal Sect. Kilala ko siya, ang pinakamalakas na Venerable Great Sun ng Feathered Immortal Sect, ang mismong Master ng Holy Sun, nasira ang Tao Heart ng Holy Sun, at 18 elder ang nawala sa kanyang mga kamay, hindi siya maaaring basta na lang umupo at magbulag-bulagan, ngayon na dumating na siya, malinaw na hindi na siya magpapabaya, balak niyang kumilos ng personal, kung ganun, nasa matinding panganib si Ye Junlin ngayon. Samantala, sumili ang matalim na pagkukunot ng noo ni Old Ancestor Zhou habang bahagyang iniangat ang tingin sa grupo ni Ye Junlin. Hindi isang tagapagligtas ang dumating, kundi isang kaaway. Itong si Ye Junlin mula sa Profound Heaven Sect, talagang siya na mismo ang naghuhukay ng kanyang sariling libingan,
Mukhang hindi ko na kailangang ako pa ang kumilos, ang batang ito, dito magwawakas ang kanyang kapalaran ngayong araw. Sa di-mitang kalang presensya, itinaas niya ang dalawang kamay, at sa matatag na tinig ay nagwika, narito na si Ye Junlin, mga kapwa Daoist, huwag mag-atubiling tuparin ang inyong sariling layunin. Pagkarinig nito, si Venerable Great Sun Juyang ay nagbalik ng tingin na may matinding kayabangan, kasabay ng mapanghamak ng ngiti, ako ba'y kailangang humingi pa ng pahintulot mo? Ngunit, iniangat ni Ye Junlin ang kanyang kamay at buong tapang na itinaas ang gitnang daliri, narito ang batang Panginoon, ano ang kailangan mo, aso? Samantala, si Hong Chenny, na nakatayo sa likuran, ay napako sa kinatatayuan ng masaksihan ang matinding kapangahasan ni Ye Junlin, Master, talagang, sa isip niya, tapos na siya, tapos na, talaga bang hindi niya nauunawaan ang napakalaking agwat sa pagitan niya at isang virtual immortal? Sa isang iglap, nagpakawala si Venerable Great Sun Juyang ng matinding enerhiya, bumulalas ng galit, at sumigaw, Ye Junlin, sino ang tinatawag mong aso, ha? Ngunit hindi natinag si Ye Junlin, sa halip, may halong sarkasmong nagtanong siya habang nakataas ang gitnang daliri, ikaw ang tinatanong ko, anong tinatahol-tahol mo? Sumiklab ang matinding galit ni Venerable Great Sun Juyang, hindi na nagdalawang isip, handa siyang umatake, Ye Junlin, hindi kita patatekasan, dapat kang mamatay. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang malupit na huling galaw, Blazing Sun Annihilates the World, isang napakalakas na gintong esfera ang bumagsak mula sa kalangitan, bamalat sa mundo ng isang nag-aapoy na liwanag. Samantala, sa ibaba, si Hong Chenny ay nataranta, kasamang si Bai Shaoxi, nanlalamig ang dugo habang nakatingala sa nagbabantang sakuna. Naselyado na ang espasyo, mamamatay na ba ako? Kasama nitong hayop na to, ang sigaw niya, punong-puno ng desperasyon. Sa parehong sandali, ang mukha ni Old Ancestor ay balot ng pawis, nangangatog habang bumibigkas, kung tumama ang gintong esfera sa tahanan ng Zhu family, tapos na, tuluyan ng mabubura ito sa mundo, hindi ba? Sa matinding takot at galit, bumulala si Zhu Tianyi, ang tinig niya ay nag-uumapaw sa pangamba, putang ina, kailangan pa bang magsakripisyo ang batang Panginoon dahil lang sa kagaguhan ng probinsya nung to, ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa harap mismo ng bumabagsak na mahiwagang esfera, matatag na nakatayo si Ye Junlin, mata ay nagliliyab, tinig ay puno ng kumpiyansa habang marahang nagwika, alam ko na kung paano tapusin ang misyon na ito. Samantala, sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng mga tao, nagpanik, at nagsigawan, anong klaseng teknika ito, ang hapdi sa mata ko, nakakasilaw, sa parehong sandali, kahit bamalat ang nakakasilaw na enerhiya mula sa Venerable Great Sun Juyang, nanatiling matatag si Junlin, hindi siya natinag, walang takot, sa isang iglap, nagpakita ang sistema. Ding, natukoy na ang host ay inaatake ng kalabang nasa Early Tribulation Transcendent Stage. Automatikong na-activate ang passive effect na mas malakas kung mas malakas ang kalaban. Nakuha ang cultivation sa Mid-Tribulation Transcendent Stage. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay nagpakita ng isang nakakatakot na kapangyarihan, lumulutang sa hangin na parang isang Diyos, itinaas ang mga kamay, nararamdaman ang enerhiyang dumadaloy sa kanya. Samantala, si Hong Chenny ay napanganga sa matinding gulat. Ikaw ay isang virtual immortal, ang press year na to, mas nakakakilabot pa kaysa sa mga sinaunang demon god sa pinakalalim ng demon abyss. Pagkatapos, si Ye Junlin ay itinaas ang kanyang kamay, ngumiti ng may pagmamataas at sabay sabing. Kala ko ba malakas ka? Nakakahiya, nang makita ni Venerable Great Sun Juyang na tinapak lang ni Ye Junlin ang kanyang malupit na atake, siya ay nagulat, nagwasiwas ng kamay, at sumigaw. Ano? Tinapak lang niya, sa ibaba, si Zhu Tianyi ay nanginginig, ang mukha ay puno ng pawis. Ano? Virtual Immortal, paano siya naging Virtual Immortal? Kasabay nito, si Li Wuji ay desperadong sumigaw, Senior, kaya pala siya mayabang kanina, hindi siya natatakot, talagang itinago niya ang lakas niya. Kung hindi dahil sa piging na ito, hanggang kailan pa niya itatago? Sa sandaling yun, si Great Sun Venerable Juyang ay napa-atres at napilitang magtanggol sa backlash. Itinaas niya ang kamay, kunot ang noo, at galit na sumigaw. Walang hiya kang duwag, virtual immortal ka na pala pero nagtatago ka parang daga, pinahiya mo ang buong lahi ng cultivator sa pagiging tuso mong ipokrito. Ngunit, si Ye Junlin ay nagtaas ng kamay,
ngumisi ng may pagka-inosente at nagsabi. Maling akusa, bago lang ako nag-breakthrough, talagang nasa Great Ascension Realm lang ako noon, isinusumpa ko sa langit. Nang marinig ito, si Great Sun Venerable Juyang ay sumigaw sa galit. Katarantaduhan, akala mo bang bata ako? Samantalang si Ye Junlin ay nagunat ng kamay at nagbuntong hininga. Kung ayaw mong maniwala, edi huwag, sino ba nagsabing genius ako? Lalong nag-init ang ulo ni Great Sun Venerable Juyang, itinaas ang kanyang kamay at naghanda ng isang malupit na atake, sabay sigaw. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal at walang hiya tulad mo. Sa isang iglap, pinakawalan ni Juyang ang kanyang nakamamatay na pag-atake kay Junlin. Nang makita ito, si Ye Junlin ay tumawa ng malakas at sabay sabing, sige, ipapakita ko sa iyo, isang maliit na bagay. Ang pag-atake ay tumama sa ating bida, isang malakas na pagsabog ang umabot sa kalangitan, na nagdala ng matinding shockwave na gumalaw sa buong paligid. Samantala, sa ibaba, ang old ancestor ng Zhou clan ay nakatayo, matamang nagmamasid, ang kamaoy nakakuyom na parang handang maglabas ng galit. Humph, dahil ba mataas ang cultivation niya, akala niya ay mababa tayong lahat? Buti nga, tama lang na maranasan niya ang lakas ni kapatid sa Dao, si Juyang, habang unti-unting nawawala ang usok, si Great Sun Venerable Juyang ay nanlumo, ang mukha'y nag-iba ng kulay, isang malalim na pagkabigla habang nakataas ang kamay, imposible, paano kaya natagalan ng katawan niya ang atake ko? Nang sandaling yun, iniwasiwas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, tumindig siya na parang isang demonyo, puno ng lakas at determinasyon. Samantala, ang old ancestor ng Zhou clan ay nagulat, pawis na tumulo sa kanyang noo, ang kanyang mga mata ay malapad at parang nakakita ng multo. Ano, wala siyang gallows, imposible, siguro may itinatagong secret treasure siya. Habang patuloy na naglalabas ng enerhiya, itinaas ni Ye Junlin ang dalawang kamay at nagyabang. Bigyan mo pa ng lakas, kumain ka ba? Mas matigas pa ang dibdib ko kaysa sa protective array ng feathered immortal sect mo. Sa isip niya, grabe ang lakas ng Indestructible Overlord Body Art, ganito nakalupit, pero hindi pa to ang sukdulan. Hindi naman nagpapatalo si Great Sun Venerable Juyang, itinaas ang kamay at naghanda na ng isa pang atake. Ang Sun Flare Wheel na ito, isang makapangyarihang artifact mula sa Feather Ascension Sect, lahat ng lakas nila isinumpa rito, kahit ang mga cultivator sa late-stage Tribulation Transcendence, kailangan mag-ingat. Tingnan nga natin, kung sino ang mas matigas, ikaw ba, o ang malupit kong artifact. Pagkatapos, pinakawalan ni Juyang ang Sun Flare Wheel, ang pinakamalakas niyang atake, at sumigaw. Kung may tapang ka, subukan mong salagin ulit ang atake ng artifact ko. Hindi nag-atubili si Ye Junlin, tumakbo siya, ang ngiti nakalabas sa labi, at tinanggap ang atake ng walang takot. Sige, tingnan natin hanggang saan ang limitasyon mo. Sa gitna ng galit na sigaw ni Great Sun Venerable Juyang, nagsalita siya ng malakas. Lintik, hindi ako naniniwala na kaya mong tiisin ang lahat ng ito. Ngunit si Ye Junlin, hawak ang divine weapon, ay nagreklamo. Ang ingay mo, tumigil ka, at sa isang pindot, pinigilan niya ang malupit na sandata. Nang makita ito, ang old ancestor ng Zhou clan ay nanginginig, pawis na umaagos, at sumigaw. Ano siya, isang sinaunang halimaw, kung ako yun, giniling na ako ngayon. Samantalang si Great Sun Venerable Juyang ay natigilan, ang mga ngipin ay nagngangalit sa galit at puno ng pangambang naglalakbay sa kanyang puso. Grabe, imposible, paano nangyari ito? Ang ultimate weapon ng Feathered Immortal Sect, ginawa para labanan ang mga Tribulation Transcendence Cultivators, pero hindi man lang makabasag ng laman at dugo. Sa sandaling ito, si Ye Junlin ay bahagyang ngumisi, nakatitig kay Great Sun Venerable Juyang, at nagbitiw ng matalim na salita. Ang tibay ko, bagay na ikaw lang ang makakapansin, pero hindi mo kayang maabot. Inihagis pabalik ni Ye Junlin ang divine weapon kay Juyang at sumigaw. Hetong basag mong wheel, isinasauli ko sa'yo, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon kung gusto mong mamatay. Si Great Sun Venerable Juyang ay namumula ang mga mata sa sobrang galit, ang mga ngipin ay nagngangalit habang sumigaw. Sobra ka na, Ye Junlin, hindi ako titigil hanggat isa sa atin ang hindi mamamatay. Pagkatapos, ginamit niya ang Feather Ascension Art, nagpakawala ng isang malakas na bugso ng enerhiya mula sa kanyang katawan.
Nang makita ito, si Ye Junlin ay naging mas lalong excited, at may panunuya siyang nagwika. Oh, kilala ko tong teknik na to, ano nga ulit tawag dito? Sining ng malamanok na paglipad, hahaha, baka lumipad ka na paalis bago pa matapos to. Sumabog ang galit ni Great Sun Venerable Juyang nang marinig ito, at sumigaw. Tumahimik ka, huwag na huwag mong lalaitin ang sagradong teknik ng aming Feather Ascension Sect. Ipinakawalan niya ang isang malupit na atake kay Ye Junlin at sumigaw. Mamatay ka na, ngunit si Ye Junlin, walang takot, ay inilabas ang kanyang Dharma Manifestation Heavenly Emperor at ginamit ang Human King Seal. Sa sandaling yun, nagtagpo ang dalawang atake, ngunit ang atake ni Great Sun Venerable Juyang ay tila isang langaw na tumama sa isang pader ng bakal, walang epekto. Inangat pa ni Great Sun Venerable Juyang ang kanyang kamay at sumigaw. Mabasag ka, habang nakataas ang kanyang mga kamay, nag-iisip si Great Sun Venerable Juyang. Aaminin ko, malakas ka, pero pag pinakawalan ko ang teknik na to, tingnan natin kung buhay ka pang makakaganti. At nang maglaon, pinakawalan niya ang 9 Suns Incinerate Heaven, sumigaw ng malakas. Ye Junlin, isinusumpa ko, isinusuko ko ang libu-libong taon ng buhay ko para tawagin ang natirang araw mula sa Immortal Domain, lumuhad ka sa puso ng araw na yan at magsisi ka magpakailanman. Pagkatapos, umulan ang mga fireballs mula sa langit, bumagsak na parang mga piraso ng apoy, nagdulot ng matinding init na sumunog sa mga floating islands. Samantala, ang mga tao sa ibaba ay napa-atres, tinatamaan ng init, at unti-unting nasusunog ang kanilang mga damit. Ang init nito, sobrang init, kahit malayo tayo, parang niluluto na ako. Tignan mo si Virtual Immortal Juyang, grabe, ibinubuhos na niya lahat. Habang ang lahat ay nakatingin sa kabangisan ng laban, si Ye Junlin, kalmado, ay nagpalabas ng sariling atake at nagsalita, ang mga mata ay matalim na nakatitig. Hoy, aso, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang 5 Extreme Samsara Great Annihilation Technique. Habang ang kanilang dalawang maladyos na pag-atake ay nagtagpo, si Great Sun Venerable Juyang ay sumigaw, ang galit ay sumabog mula sa kanyang mga labi. Ye Junlin, ngayong araw, isa lang ang mananatiling buhay, ikaw o ako. Nang marinig ito, si Ye Junlin ay ngumisi ng bahagya at tumugon ng may pang-aasar. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka, ni anino mo, hindi sapat para hamanin ako? Habang nagpatuloy ang laban, ang atake ni Great Sun Venerable Juyang ay unti-unting nasubok at nilamon ang lakas ng atake ni Ye Junlin, nagpakita ang dominasyon ni Ye Junlin sa kanyang atake. Nang makita ito, lumaki ang mga mata ni Great Sun Venerable Juyang, tumawa siya ng malakas, ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, hawak ang kanyang mukha, sumigaw siya, peke ang lahat ng to, virtual na immortal, walang kamatayan daw, 3,000 taon akong nagpakalunod sa hirap, pinanday ng dugot luha, at ni hindi ko man lang nalampasan ang anino mo, ako ay, Ye Junlin, sa ilalim ng lupa, hihintayin kita, darating ang araw, ang langit mismo ang magpaparusa sa iyo. Hindi ka makakatakas sa ganting itinakda ng tadhana. Samantala, si Hong Chenny ay nagulumihanan, hindi ko inakalang ang Virtual Immortal mula sa pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon ay mauuwi sa ganitong pagkabaliw. Gaano kalaking kapangyarihan ba ang tinatago ng lalaking to? Si Ye Junlin, hindi na alintana ang mga huling sigaw ni Juyang, ay ngumiti, nagsuot ng sunglasses, at lumingon. Sa wakas, hindi na nakakabulag ang liwanag, panahon na para tapusin ang misyon. Sa isang iglap, nag-teleport siya sa harap ng Old Ancestor ng Zhou Clan. Nang makita ito, si Old Ancestor ay napa-atres, nanginginig sa takot. Virtual Immortal Ye, tunay ngang napakalawak ng iyong kapangyarihan, lubos ang paghanga ko sa iyo. Maari ko bang malaman, kung may iba pa kayong utos? Tinignan siya ni Ye Junlin, hinawakan ang balikat ni Old Ancestor, at nagsalita ng kalmadong tono. Little Zhu, tungkol sa pagtanggap ko ng alagad kanina, wala ka namang tutol, tama ba? Si Old Ancestor, parang langgam sa kamay niya, ay mabilis na sumagot, nanginginig. Walang problema po, Virtual Immortal Ye, nagpatuloy si Ye Junlin, tinapak ang balikat ng Zhu Ancestor, habang si Old Ancestor ay pawisan, nanginginig sa takot. Virtual Immortal Ye, maawa ka sa akin, Virtual Immortal Ye, pakiusap po. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay nagsalita ng may malamlam na tinig,
nakatayo sa harap ng Zhu ancestor na nakaluhod at nanginginig sa takot. Ang disciple kung si Li Wuji ay inapi ng Zhu clan. Bilang master, dapat kong ipagtanggol siya, tama ba? Mabilis na tumugon si Old Ancestor Zhu habang nakaluhod sa takot, tama, sobrang tama, ano po ang gusto mong gawin, Virtual Immortal Ye. Si Ye Junlin ay ngumiti ng malamig, ang matay matalim na nakatingin sa kanya. Gusto kong, ikaw mismo ang papatay sa lahat ng miyembro ng Zhu clan na nandito. Nang marinig ito, si Old Ancestor Zhu ay nagulat, ang kanyang mga mata ay pumutok, at napanganga sa tindi ng mga salitang iyon.